Okay mga kamads, mga kaibigan, for our final content of the evening, ito po yung kay Kibuloy sa pag-attend niya sa Senate hearing ni Ma'am Risa Hontiveros kasi nga yung unang warrant of arrest niya ay galing po sa galing po sa Senado. So ngayon parang nag-circle back na yung storya since nahuli na si Kibuloy. Ngayon ang tanong na lang kung si Kibuloy ba ay ihaharap sa Senate. Kasi bukas meron pong hearing September 17 and si Alice Guo na naman ay imbitado. Now, just to inform you guys, ayan, more victims willing to testify versus Kibuloy, Hontiveros said. Ayan na. Kasi nga ngayon, nagkakalabasan na talaga yung mga kumakampi kay Kibuloy at saka yung mga kalaban ni Kibuloy, okay? Ang problema kasi pagka medyo ang stand mo is pro Kibuloy, parang tinitrivialized mo yung pinagdaanan ng mga victims. Like, mamaya papakinggan natin yung isang senador na todo-todo tanggol kay Kibuloy during the time na iniimbitahan siya sa Senado. Okay? So ngayon kasi parang wala nang kawala. It's just a matter of time. Ngayon na nailipat na siya sa city jail, sa city jail ba? Basta sa isang kulungan, and Ma'am Risa Hontiveros would most likely get her wish of getting this person sa harap niya kay Buloy. Okay, so pero ngayon, syempre si Robin Padilla tayo. Pakinggan natin yung pagtatanggol ni Robin Padilla during the time of this during the time na hindi pa siya naumarap sa Senate. Tuloy natin. Ang sarili kong dahilan para sa akin, Okay? nagiging biktima si pastor kasi Nagiging yung pagharap daw sa Senado ni Kibuloy is nagiging biktima daw siya. Never mind the fact na merong mga nagrereklamo sa kanya at gusto siyang isiwala. Tandaan mo, Robin Padilla, maraming hayop dito sa Pilipinas. And yung mga laws natin needs to be more stringent or kailangan mas higpitan para yung mga hayop na yan ay mapanagot. Hindi ko sinasabing hayop si Kibuloy. Ang sinasabi ko lang maraming hayop kaya tayo nagkakaroon ng mga hearing in aid of legislation para mapakita yung mga nagrereklamo and the reality of things, di ba? Kasi look, this does not happen every day that a individual of the magnitude of Kibuloy gets to face a Senate hearing na mapapanood nating lahat. And of course, he has the right to na wag magsalita doon if there is a case against him. Pero then again, gusto lang natin na na yung yung visual na there is no one above the law. Okay. Although kahit gaano ka kayaman, kahit ilang yate yung meron ka, kahit ilang eroplano yung meron ka, you are not above the law. Okay, tuloy natin. labanan niya yung NPA. Ayan na. Ang reason kasi niya, lumaban daw kasi sa NPA si Kibuloy. Pero, imagine natin if Kibuloy was a war hero, tas meron siyang ginawang hindi kaaya-aya. Okay? Meron siyang alleged crime na ginawa. Yung pagka-war hero niya ba, let's say meron siyang Purple Heart na tinatawag. Does that absolve him of the transgression na allegedly ginawa niya sa ibang tao? Hindi ba ang sagot doon ay hindi? Kailangan pa rin siyang dumaan sa proseso. Tuloy natin. Yun ang sarili kong, wala tayo, Sarili niyang opinion yan. He has alam mo, lahat naman tayo may karapatang magbigay ng opinion. Pero as a sitting senator, representante ka ng majority ng bumoto sa inyo, sa inyo po, sir. Kasi kayo po, sir, kayo top 1, okay? Top 1 kayo sa mga number of people na na pumasa bilang senador. Kaso parang kulang Tuloy natin. serve para sa mga mata ko ng isang taong ang tingin ko bayani. O ano naman kung bayani, kahit may Purple Heart yan, kung may ginawang hindi kaaya-aya yan, kailangan pa rin siyang humarap sa unang-una sa mga summons. If the Senate summons him, he is not above
the Senate, 'di ba? Ang Senate pwede silang magpasampina ng tao para humarap sa kanila He was given many opportunities and binabastos niya yung lehislatura natin. Okay? Alam ko maraming kalaban daw tong si Quebuloy sa House Pero sa Senate kasi, kokonti lang at actually marami pa nga siyang kakampi in Robin Padilla. Tuloy natin. Sa pakikipaglaban niya sa komunista Oh, na naging kasama ko, ganitong klase, papayagan ko, maiskandalo. Teka muna. bakit naman may iskandalo, Robin Padilla? Alam mo, yung friend mo has the right to remain silent if ano ba yung sinasabi lagi sa 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 Senate and sa Congress kapag may pending case na. Kaso kung wala naman, they have to be honest. Kung wala namang case, hindi naman masama 'yon, 'di ba? Bakit may iskandalo agad? Ano bang sinasabi mo yung nangyari dun sa mga nagbiktima, alleged victim niya trivial matter. Di totoo kasi mas skandalo 'di ba? Alam mo yun, if you don't want to do the time, don't do the crime. Allegedly, of course. Tuloy. Meron tayong korte at ang korte natin, yun ang simbolo ng justice. Yes, pero tandaan mo, the Senate can request the courts to summon an individual for in aid of legislation. Nagawa na kay Alice Guo yun, pwedeng-pwede dapat gawin kay Quebuloy yun. No one is above the law. Robin Padilla. Not even you. Okay? Not even your friend na quote-unquote lumaban sa NPA. Where is the records of that? Meron bang records noon na may Purple Heart kasi lumaban sa NPA, ibig sabihin nakipagbarilan, di ba? Yun yung intindi ko kapag sinabi mo na nakipaglaban. Pero where is that? Where do we find that? Okay? Makikita naman natin, nasa kanila ang justice. So, walang pinakamagandang avenue para humingi ng hustisya ang mga biktima kung meron. Di ba? Meron ng court case, pero of course this is a different type of hearing in aid of legislation. I would like Quebuloy to face Miss Risa Ontiveros para ipakita natin sa tao that no one is above the law. If your senators actually invited you to to go to the Senate, you should comply. Hindi yung ganyan na maraming excuses. I remember yung mga demands ni Quebuloy. Di ba parang naglabas siya ng 20 commandments na para pumunta siya sa Senate. Di ba? Ang dami nun, may pirmahan pa and whatnot. Na actually goes above and beyond the rights of a normal person na pinapatawag doon. I really love this to see this kasi it shows you that there is no na kung if justice can be alam mo yun, kung talagang ang ating gobyerno is parang nag-narrow down sila or talagang yung binring down the hammer nila ang isang tao. Ibig sabihin talaga kaya nilang mapanagot ang kahit sino. Kaya nilang hanapin ang kahit sino. Gets? So nakakataka lang that a sitting senator kitang-kita naman kung sang side siya, di ba? Let's not forget this when sa upcoming 2028 kasi na this person is actually a hardcore Quebuloy apologist even though the Senate has all the rights to call someone for in aid of legislation. Di ba? Nakakahiya dun sa mga bumoto sa'yo, Robin. Sana tubuan ka din nun. Tuloy natin. Hindi ako naniniwala na in aid of legislation, makakagawa tayo ng mga bill ngayon na maapektuhan ang kingdom. Di ba? How would you say that if wala pang hearing, di ba? I mean, ito kasi yung problema when you hire a person na yes, he has the capability to meron siyang machinery na tinatawag para tumakbo. Meron siyang vision na binigay sa kanya ng ibang mga politiko, pero he does not have the abilities or the skills para maging isang senador. 'Di ba? This is one of the worst senators ngayon, si Robin Padilla. And can you just imagine that? Halatang-halata kasi nakamping-kampi siya kay Quebuloy. Alam mo, kung mahal mo talaga bayan mo, Robin Padilla,
sana in-encourage mo, number one, na pumunta sa Senado si Kibuloy. Kasi pwede naman yun eh. And then mag-aano siya doon, i-hold niya na lang yung rights niya to self-incrimination at wag siya magsalita. O miski i-contempt siya doon, matutulog siya doon, okay. Tapos yung mga lawyers niya, the lawyers are really good. Eh di ba yung mga na contempt noon, sila Badoy, sila yung mga SMNI journalist nakaalis naman din. Ibig sabihin, they have all the means um, para umalis doon sa ma-reverse tong mga ganito. Pero ang facts ngayon is si Quebuloy has given us all this resistance, and then ngayon nababalikan natin yung mga sinabi mo, parang kinakain mo na yung salita mo. 'Di ba, Robin Padilla? So sana ang akin lang talaga, iwasan na po natin bumoto ng mga ganitong klaseng politiko na obviously meron silang pinapaboran na tao. Kitang-kita 'di ba? I mean, kung talagang po sa pagkapatas ka, for every member of for every person na pupunta sa Senate for a hearing, dapat ko kontrahin mo na ganyan, 'di ba? Yung lalong-lalo na yung mga controversial na tao kay Alice Guo, dapat nagaganyan din siya. Doon nasa hearing na yan eh. Pero ba't ganun? Pag Kekebuloy, todo-todo ang tanggol. Huwag masyadong halata, Robin Padilla. Yan lang naman, gege mga